Kulay puti at bilugan at ang shell nito hugis buwan. Pero wala sa labas kundi sa loob ng laman matatagpuan. Ano itong lamang dagat na may misteryosong anyo at kinakain daw ng karamihan? Sirit na ba? Ito daw ay tinatawag na buwan-buwan. At paborito itong adobuhin sa lugar na ito. Pero mahalagang malaman, ligtas nga bang kainin ang nilalang na ito? Isang uri ng sea snail na kung tawagin ay baby ear snail, ang buwan-buwan. Kilala ito sa kanyang bilog at makintab na shell na kahugis ng kabilugan ng buwan. Kaya naman buwan-buwan ang tawag dito ng mga mangingisda sa iba't ibang panig ng bansa. Pero hindi agad makikita ang shell nito. Dahil nagtatago ito sa loob ng kanyang mantle o yung puting tissue na sumasaklob sa shell. Yung shell niya actually nasa labas yun. Ang nangyayari lang is pagka na-excite o na-threaten yung snail, means nag-expand yung paa niya, which is yung malaking puti, to the point na nakocoveran yung shell. Closely related din ito sa mga moon snail. Flathead, kulay puti at malahugis tenga katawan. Kaya tinatawag din ito na baby's ear. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Dito sa barangay Sungkolan sa Batan, Aklan. Narinig namin na may 45 anyos na mangingisda na nagluluto ng buwan-buwan. Siya si Gilbert. Nang una kong matikman ang dilat baka o buwan-buwan, parang balon-balunan ng manok, makunat-kunat, malat-alat, pero malinamnam. Ang pagkakaalam ko, pinapain yan at kung may sobra, kinakain namin. Ang buwan-buwan nabibili raw sa presyong 100 to 150 pesos kada kilo. Pero seasonal lang daw ito kung maibenta. Hindi dahil once in a blue moon lang ito kung makikita, kundi mas maraming makukuha tuwing dry months kapag mababaw ang tubig sa dagat. Pero makikita pa rin ito sa ilang baybayin sa buong taon. Dami mong alam, Kuya Kim. Madali itong matagpuan sa mababaw na bahagi ng dagat, lalo na sa buhangin at mga seagrass area, kung saan mahilig itong magtago at maghukay sa ilalim. Pero huwag basta magpapaloko sa itsura dahil predator ang buwan-buwan. Kumakain nito ng ibang shell katulad ng halaan at tulya at binubutasan nito ang kanilang bahay gamit ang radula, isang matulis na parang drill upang makuha ang laman sa loob. Pero wala naman daw itong kamandag o lason, kaya safe pa rin ang pagkuha. Parang umuumbok lang siya sa lupa na madali lang siya makita, tapos huhugasan lang namin, tapos lulutuin na. Para tumagal daw ang shelf life nito, pwede itong patuyuin o i-air dry upang magamit pang sahog sa gisa o sabaw sa mga susunod na araw. Para ipatikim sa atin ang lamang dagat na ito, magluluto daw si Gilbert ng sikat na dish na adobo sa gata na buwan-buwan. Bago lutuin, nilinis munang maigi ni Gilbert ang mga buwan-buwan. Dapat munang linisin na maigi dahil may natural na sipon ito at maransang amoy na kailangan tanggalin sa pamamagitan ng asin o bagyang pagdurong bago lutuin. Matapos ito, hinanda na niya ang iba pang mga sangkap. Maya-maya pa, nagsimula na magluto si Gilbert. Ilang sandali pa. Tikiman time na. Parang balon-balon na ng manok. Tapos masarap. Naghanda rin si Gilbert ng kilawin na sahog ang buwan-buwan. Ang iba pang buwan-buwan, inihanda kasamang iba pang rekado. Sa kanya ito minekos-mekos at nilagyan ng suka. Papatok din kaya ang kilawing buwan-buwan? Parang mas lumambot siya nung naibabad siya sa suka. Okay para sa akin yung lasa. Ang buwan-buwan bilang sahog sa mga ulam, ligtas nga ba? Safe kainin ang buwan-buwan dahil ito'y parte ng mollusk na seafood. Ang buwan-buwan ay mataas sa protina. Protina na nakakatulong sa ating muscle repair. Ito rin mataas sa iron na nakakatulong sa ating sa pagbuo ng red blood cells. Sa magnesium naman, sa ating nerve function at muscle function. Sa pagkain ng buwan-buwan po, kailangan in moderation natin siya kainin 1 to 2 times a week. Pwede na para maiwasan natin yung sobrang mataas sa sodium. Dapat alamin natin kung malinis ang pinanggalingan nito. Pangalawa,
yung pagluluto nito, pinapakuluan natin ito ng maayos. At pangatlo, isama natin sa ating balanced diet. Kaya sa susunod na mapadpad kayo sa tabing dagat ng Aklan, baka makita nyo rin ang buwan-buwan. Hindi lang masarap kainin, parte na rin ito ng kwento at kultura ng taga-Batan. At lagi nating tatandaan, sa bawat huli at bawat lutuin, isaalang-alang lagi ang inyong kaligtasan. Dami mo alam, Kuya Kim.